No? Good evening. Oh, yan. Good evening, mayang gabi. Mayang gabi. Have a blessed Black Saturday. Have a blessed. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, God is really good because munang ito ang Good Friday and now is Black Saturday and tomorrow is a Resurrection Sunday. So, God is really good because of Jesus, because of the death of Jesus, we have life. So, ano na po ta sa ato ang bedtime devotional for girls. So, we are in day 86. So, thank God. So, atong topic karon is obeying God. So, before we start, let us sing a song for Jesus. So, atong kantahon ang Living Hope. Living Hope. So, let's sing. So, kasi nakahibalo na nga kanta, pwede sad mo join. Ganda mo. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of angels stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its
Jesus Christ, my victory. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God. Ikaw ang amo ang Savior. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, ang imong kamatayon, Lord God, ang imong pagkabanhaw. Amo ay importante sa imo ang pagtuo diha kanimo. Lord, karong higayuna magaduol kami, Lord God, alang sa buluhaton sa among pagtuon diha kanimo sa imong pulong. Lord, puna kami sa imong balaang espiritu, giyahi kami, tabangi kami, o tudloi kami, Lord God, sa among pagkabuhaton, o tagai kami, Lord God, sa kaalam o kahibalo. Pagsabot sa imong mensahe nga imong ihatag ka namo. Tabangi kami, Lord God, sa pag-obey, Lord God, sa imong pulong, sa imong mensahe nga imong ihatag ka namo. Ablihi ang among kasing-kasing o punahuna, Lord God, nga ikaw ang Ginoo, Lord God, nga angay namong tuuhan o sundon, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, ang ibalik ang tanang doon sumaya, diha kanimo. Lamang sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. So, may gabi sa tanan, may gabi Maria Ron, Maria Nanit. Ang atong topic karon as na obeying God. So, it's very timely. Maria Ron, na. Come here. Come here. Sige na, so open your Bible. So, kung na may mga Bible sa inyo ha, is open your Bible to James chapter 1 verse 22. So, ang atong topic karon is obeying God. So, Maria Nanet, nasa ato ang word karon. So, ingon diri kung pagkabasahon sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So may the Lord bless His word. So, atong topic karon is obeying God. So ingon diri ang be doers of the word, dili lamang not only hearers. So kita nakadungog ta sa mensahe sa kaluwasan. So kita nga nakadungog o kita nituo. Kanang pagtuo sa Ginoo is usa na siya sa pagtuo o pagdawat ni Jesus o pag-surrender sa atong kaugalingon. So, from the time nga ato nang gidawat si Jesus atong kinabuhi, nga nituo ta ni Jesus, kinahanglan nga sundo na nato ang iyahang kasuguan. Kay kinsa man ang imong Ginoo? Lord. Kinsa imong Ginoo? Jehovah. Isa yung Ginoo. Jesus. Jesus. Si Jesus na ang kung si Jesus na ang imong Ginoo og Lord og Savior, unsa may dapat buhaton is motuo ta kung Ginoo na si Jesus sa atong kinabuhi, kinahanglan nga motuo og motuman ta sa iyahang mga kasuguan. Sumawa na siya ato ang topic karon is obeying God. So ingon diri, how can you show God how much you love Him? Maria Nanet, how can you show God how much you love Him? By obeying His commandments. That's how we show God how much we love Him. Kaya diba mao na atong purpose? Please. So when you follow God's rules, you show Him that you have a real respect for Him and for His Son. So mayon gani og magbehave. So, kung dili mo mag-behave, wala mo respeto sa Ginoo. So, inanara ka simple. So, sometimes you will be tempted to disobey God, but don't do it. Kung dili ka na mo obey sa Ginoo, ayaw ninyo nagbuhata. And sometimes you'll be tempted to disobey your parents, your teachers, pero ayaw po nagbuhata. Are you listening, Maria Nanet? Ingon diri ang obey your parents, your teachers. When your parent steps away or a teacher looks away, it's up to control yourself. And of this, you can be sure, if you really want to control yourself, you can do it. Mana nga with God. So, a timely tip, associate with friends who by their words and actions encourage you to obey God. So, pili ang inyong mga friends nga mo-obey sa Ginoo.
So Mariaron, Mariananet, si topic na to karon. Obeying God. So unsa may imong nasabtan? So what have you learned? Mariananet. Obeying God is a How can you show nga gilove nimo si God? Kay di ba atong purpose is to love God with all our heart, to love our neighbor as we love ourselves. How can we show nga love nato si God? We're gonna Obey obey His commandments. His commandments because He says, if you So, unsa man ang pag-obey sa commandments ni God is obey your parents, obey your teachers, obey your elders, mga aunties, mga kadagkuan. So, obey the respect. Unsa man? God says that if you obey me, I will give you blessing, and I will be happy to you and your parents. Yes, that's right. So, And wala teacher. siya, So, as children, kamo Mariaron, Mariananet, obeying God, kay mga bata pa man mo, obeying God is to obey His commandments, and obeying God's commandment is to obey your parents. So, what is obey your parents? So, ato na yung ko nga, Mariaron, Mariananet, magpilo na mo sa inyong nilabhan. So, you obey. So, yung ko nga, Mariaron, Mariananet, panghipos mo dito, plastara inyong mga sanina. So, you obey. So, that's good thing girl na siya nga mo obey kayo. So, Yeah, good girl. Good girl. So, maningkamot mo nga mo obey sa inyong parents. Wala may parents nga mo magsugo sa inyong daotan. So, so kami nga parents, nagtudlo mi sa inyo ha, kay kanamong gitudlo sa inyo ha, magamit na ninyo bisag sa og kana po nga mag-obey mo sa inyong parents is mao na siya ang inyong pagrespeto sa Ginoo. Mariaron, Mariananet, Mariaron. Unsa gani atong topic karon? Obey God. So how would you obey God? How can you show love to God? To obey our parents. Unsa pa? Why didn't you obey? You behave. Yung gani magbehave. So, yung gani ang parents nga magbehave. So, kung mo-obey mga magbehave, it's one way na siya nga you're obeying God. So, kung dili gani mo mo-obey sa inyong parents nga nakita ninyo, maglisod yung mo-obey sa Ginoo nga wala ninyo makita. So, the same thing pod sa ato ang mga adults pod, obeying God is to obey God's rules. So, obeying God's commandments. So, how can we obey God's commandments? So, ang diriya sa yuta, napoy mga commandments diriya, authority by the government. So, na mga rules, laws, ana. So, by obeying the laws on earth, obeying the laws of the government, obeying the laws on earth, is also obeying the laws of the authority nga naa diriya sa kalibutan, is also obeying God's rules. So, dili lamang kay ang pag-obey nato sa Ginoo, mas mao na siya ang pag-obey sa mga balao diri sa yuta. Kanang mga officials nga gibutang diha sa government, gibutang na aspod sila sa Ginoo. So, we must submit to them, submit to the laws here on earth. Kung submit diri sa laws on earth, so sama ra pod na nga nagsubmita sa laws sa Ginoo. So, tanan nga balaod diri sa yuta o balaod sa langit, ato na siyang sundon. So, mao na siya nga maibalan nato kung kita nagasunod sa balaod sa Ginoo, kung ato pong ginasunod ang balaod diri sa yuta. So, unsa may mga balaod diri sa yuta, mga balaod, so daghang mga balaod na kinahanglan nato sundon.
So dili na nako usa-usahon kay nakaibaw naman ang tanan. Nakaibaw na mo kung sa mga balaod diri sa kuan. Simple ra ng mga balaod kanang paglabay og basura. Pag segregate ra ganing basura, so dili gyud ta exempted ana nga dili makalabay sa kuan mo na siya nga big things comes from small things. So kung sa kuan pa kung mapiyalan ta sa ginagmayng butang, mapiyalan po ta sa mga dinagkong butang. So diha na nga kuan, diha na magsugod. Kabalin na dito ko. Ito na ko. Ito na ko matulog. So, di nakaagwanta sa matulog sila. So, ang atong topic karon is about obeying God. So, karon nga Sabado is a Black Saturday. So, karon atong gina-celebrate ang Holy Week, and it's a very important event for a Christian life. So, the very important event because mao ni siya ang the foundation of our faith. So, ang foundation of our faith is the death and resurrection of Jesus. Ay kung wala namatay si Jesus, wala siya nabanhaw, useless ang ato ang pagtuo. So, by the grace of God, so kining tanan, nahimo tungod sa grasya sa Ginoo, kining tanan, nga ani ako sa inyo ang atubangan, ani ako nag-share sa pulong sa Ginoo, it's also by the grace of God. So, obeying God. So, ang ato pong pagtuo sa Ginoo, useless po na siya kung walay obedience sa Ginoo. Obedience sa iyang commandments. Ang sao man nato nga daghantag mga mabasa pod, madunggan. Mana siya, the be doers of the word. Dili lamang kay madungog nato ang pulong sa Ginoo, mabasa nato, pero kinahanglan pud nato ni siya nga i-apply sa ato ang kinabuhi. So, ingon diri sa Bisaya pagpamati. Minahal kong mga igsoon timan-i kani. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko ang kasuko sa tao. Dili makatabang sa pagkabuot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa isalikway ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat ug dawatang mapaubsanan ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. So dili lamang kay maminaw lang ta, kundi ato pud na siyang i-apply sa ato ang kaugalingon. So mao na siya nga ang tinuod nga nagtuman, ang tinuod nga nagtuo kang Kristo na ay adunay bunga. Si Kristo ang punuan ug kita ang mga sanga. Ug kung kita connected kang Jesus na ay bunga, makabunga ta. So mailhan ang tinuod nga Kristiyano sumala sa iyahang bunga. So, ang tinuod nga Kristiyano nga nagtuo is bag-o na manag-iingon nga the old has gone, the new has come. So, ang kaniadtong nga mga kinaiya nga mga batasan nga mga dili mao mapulihan na kini og batasan nga insakto. Sakto na nga batasan. So, mao na siya nga gitawag of the process of being born again. So, mao na siya dinhi nga ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman ini may sama sa katao nga nanamin og mga kita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inighawa na niya makalimot na lang dayon siya sa iyang itsura. So mao ni apan ang tao nga magmasusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob para diha sa pagpamati.
So kinahanglan gayud nato nga dili lang mangkutob sa baba ang ato ang pagka-Kristiyano, because daghan nagingon daghan nga moingon nga Ginoo pero dili makasulod sa hinarian sa langit. Kung dili kadto lamang nga nituman sa mga kasuguan. Kaya pwede ta maingon nga o nituo ko kang Jesus. Pero ang kinabuhi is wala sa kabuton sa Ginoo. So mao na ang ato ang daghan ang maingon nga Kristiyano, Christian. We are just Christian by lips, so we must be Christian in all aspect. Ibali sa ato ang words, sa ato ang deeds, ug sa ato ang action. So dapat magkahiusa na siya nga mga aspeto. Kung unsa ang ato ang nadungog, mao pod ang atong buhaton. So mao na siya nga obeying God. So obedience matters. So biski unsaon pa ang ato ang mga gipamulong, kung wala ang pagtuman niini, so useless ra gihapon. So pinaagi sa pagtuon, pinaagi sa pagbasa o pag-study sa pulong sa Ginoo, dili nato makatunan kung unsa ang atong pagabuhaton sa matag adlaw. Dili lamang kay pilion nato kung unsa ato ang kung unsay gusto nato madungog. Dapat nagtudlo kining pulong sa Ginoo, nagakorek kini sa atoong mga batasan, mauna ang kinahanglan nato dawaton ang correction. Kay diha ta motubo sa ato ang pagtuo kang Kristo. Kay daghan diri ingon diri James chapter 1 verse 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magtugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. So, kaning pulong sa Ginoo, mao gani siya mo tudlo, mo korek sa ato ang mga binuhatan. Alang sa Dios nga mahan ang putli ug matuod nga tinuuhan. Ang pagatiman og sa mga ilog mga byuda, ug sa ilang kalisod ug ang pagmatngom nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So ingon pa sa Romans chapter 12 verse 2 para masayod ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ingon dinhi sa Romans, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. So kinahanglan nato nga masayod ta kung dili nato kalimtan ang ato ang purpose. So kada adlaw ato jung na dumdumon sa kanunay kung unsa atong purpose diri sa kalibutan is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. Meaning, we live to please God. And to please God is to obey His commandments. And to obey His commandments is to study and meditate His word day and night. Study and meditate His word day and night. And obey all that is written in it. So we must obey God. Kay ang pulong sa Ginoo, mao ni siya ang makikistorya kanato. Mao ni siya ang way nga nakig-communicate si God sa ato ang kinabuhi. So sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, dili lang nato pilion kung unsa ang angayan natong madungog. So mo na siya nga nag-correct. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-aawhag ka nato sa paghinulsol o pagbiya sa atong mga sala. Sa pagsusi sa ato ang kasing-kasing sa ato ang kinabuhi.
kung unsaon nato pag kinabuhi diri nga kalibutan. Mubora nga atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ug wala ta kahibalo kung kanos atong atubang sa Ginoo. So we must always be ready to meet God. So ang pulong sa Ginoo magayo magtudlo kanato on how to obey. Ug maka-obey lamang gyud ta sa Ginoo tungod sa iyang grasya. Iyang grasya ay gihatag niya kanato sa panahon nga kita ning tuo ni dawat sa Ginoong Hesus. So by the time nga atong gidawat si Jesus, so we need to surrender everything. Atong kinabuhi, dili na kita ang tag-iya niini kundi ang Ginoo na. Ang Ginoo na mo ay ato ang master o atong savior. Kung master na ang Ginoo sa atong kinabuhi, kinsa naman ang masunod kundi ang Ginoo na. So kung unsa may sugo sa Ginoo, may gidato ang sundon. So dili na kita ang master sa atong kinabuhi kundi ang Ginoo na. So, dapat masubay tanan ang atong mga gipangbuhat, kinahanglan nga makahatag og kalipay diha sa Ginoo. So, to please God in everything that we do, we think, and kanang sa ato ang mga gipangbuhat. So, atong lihok tanan nga makahatag og pagdayeg diha sa Ginoo. So, kining tanan possible na siya by the power of the Holy Spirit. Okay, from the time, kung wala ang Holy Spirit sa atoa, di kita kahimo. So, from the time nga si Jesus, ning adto na sa langit, iyang gibilin ang Holy Spirit. Mo na iyang gihatag, mo na mag-empower sa atoa mo na mag-empower sa atoa to obey God. So, kining tanan tungod sa grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo nga mao ay naghatag nato og kaluwasan. Mao pud ni siya ang grasya nga mo unsa to nga kuan nga verse nga. Mao na siya ang grasya sa Ginoo, mao pud ni siya ang mohatag kanato og power to say no to ungodliness. So na ko gi-post na nga kuan. So tungod na sa grasya sa Ginoo. So ang tanan gayud sa Ginoo lamang gayud. Posible ang tanan makabuhata sa mga maayo tungod na sa grasya sa Ginoo. So ang mao ni siya ang resulta sa ato ang pagtuo sa Ginoo, sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa atoha nga makahimo ta sa maayong mga buhat. So, dili ta maka-earn sa salvation because the salvation is a free gift. Regalo na sa Ginoo sa atoa. So, kinahanglan nato, ang gift is dapat nato dawaton freely. So, ginatagaan na ta og regalo ang atong mga sala past, present, ug future. Gipasaylo na sa Ginoo ang atoa is to receive Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So sa Jesus lamang gayud ang the way to heaven. So dili ta maka-earn misi ato ang good works nato. Good works is just the result of the grace nga atong nadawat diha ang Kristo. So the good works is the result. Good works is the mo na siya ang mo na siya ang tungod sa kamaayo sa Ginoo nga gibuhat niya sa atoa, makahimo gyud ta og maayo. Mo na siya ang resulta sa kaluwasan nga ato ang mo na siya ang bunga. Ang good works is the fruit sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So ginauhag kita nga kung wala pa ta diha kang Kristo, decide now to receive Jesus as Lord and Savior and start obeying God. Kay gihatag man gani ang pabor sa Ginoo sa atoa.
samot na kung obedient ta sa iya. Because duha ra gyud atong padulungan, either heaven or hell. And heaven and hell is tinuod na sila, dili na siya tumutumo. So mao na siya nga ang uban aming tanan naningkamot sa pag share sa pulong sa Ginoo, to share the love of God to other people, because many wala pa gayud naka-ila diha kang Kristo. Many wala pa gayud ang naka-experience sa gugma sa Ginoo. Basin ikaw nga nagtanaw niini usa ka sa wala naka-experience sa gugma sa Ginoo, dawata na si Jesus as Lord and Savior sa imong kinabuhi with all sincerity of your heart. So ang ginatanaw sa Ginoo is ang ato ang kasing-kasing na ato mo surrender diha sa Ginoo. So let us pray. Our Father in heaven, Lord, akang salamat sa imong pulong imong gihatag kanamo. Salamat, Lord, sa pakigistorya kanamo, Lord God, nga kami nakabaton og kaluwasan pinaagi sa imong kamatayon. Lord, sa among pagdawat diha kanimo, tabangan kami, Lord God, to obey you. To obey you with all our heart, Lord God. To obey, Lord God, all your commandments. Help us, Lord God. Give us the desire, Lord God, to seek you more, Lord God, every day in our lives, Lord. Ikaw ang among unahon sa kanunay. Nga kami, Lord God, nga nagtuo diha kanimo, ablihi pa ang among mga hunahuna o kasing-kasing, Lord God, nga madinawaton sa imong pulong, sa imong correction, Lord God. Help us, Lord God, to grow in faith, Lord God. Help us, Lord, kay wala kami mahimo, wala ikaw. Daghang salamat, Lord God, sa imong pag-uban kanamo, Lord. And I pray, Lord God, sa mga tanaw ani nga video, Lord God, ikaw magahikap, magapanalangin sa ilang mga kinabuhi, Lord, nga ang imong desire, Lord God, imong will, Lord God, matuman diha kanila, Lord, nga ang imong will, Lord God, maitumanon, Lord God, dili ang among kaugalingon nga will. Lord, we are nothing without you, Lord God. We lift up to you everything, Lord God. Pasayloa kami, Lord God, sa among mga sala, Lord, sa mga panahon nga nawala kami sa imong presensya. And ang among ibalik ang tanang duog himaya o pagdaig diha kanimo amahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, daghang salamat sa pagpaminaw o have a blessed Black Saturday. And tomorrow is a resurrection day, so we must be rejoice. So God bless and God bless everyone and have a I am Korea. God bless everyone and God is good. I am a Korean. All the time. God is good. All the time. We celebrate God's goodness. So yeah. God is good all the time because our hope is Jesus. It's in Jesus and Jesus lives. And because He lives, we can have our future. Our future is secure in Jesus. So, bye-bye.